Ano lulutuin mo, Mars? Sibrim. Pinarito. Okay. Put the egg. Mommy, what is that in the grass? Mommy, what is that in the grass? I don't know. Etong video na to ay kuha nga pa pala to nung March pa. At eto na nga din pala yung pinakahuling hirit namin ng camping dito sa UAE. Sinusulit na rin kasi namin dito yung taglamig bago man lang matapos yung winter. Kaya nga sabi nga namin dito hindi na nga rin ulit kami makakapag-camping after neto kasi nga magtatag-init na. Kaya naman ang napagpasyahan naming puntahan dito na campsite ay Love Lake dito sa Dubai. Ito nga rin pala yung napili naming campsite kasi nga hindi nga pa pala kami nakakapunta dito. Lahat nga pala kami dito first timer kaya naman sobrang excited talaga kami makapunta doon. Anyway, so ayun na nga sa mga hindi nga rin pa pala nakakakilala sa amin, we are a Filipino family living here in Abu Dhabi. Kakasabi ko nga lang dito na dito nga kami nakatira sa Abu Dhabi kaya eto, nagta-travel na nga pala kami papuntang Dubai doon mismo sa Love Lake. Medyo inagahan na nga rin pala namin yung alis namin dito. Kasi nga, medyo malayo nga din talaga kami. At alam nyo ba, medyo may kalayuan nga din pala tong campsite na to. Grabe. Ang travel time nga pala namin dito from Abu Dhabi up to here, siguro umabot kami ng mga 3 hours or mahigit ganon. Pero okay lang kasi nga sobrang sulit din talaga nung napunta na kami dito kasi nga sobrang ganda. Lalo na nung napadaan kami dito sa may Flamingo Lake. Grabe, sobrang ganda talaga dito. Talagang punong-puno siya ng flamingo. Kaya pala tinawag dito Flamingo Lake kasi nga puro flamingo yung nandito. Bago nga rin pala kami makarating dun sa Love Lake ay dumaan nga pala muna kami dito sa Flamingo Lake. Bali ito yung pinakaunang lake na madadaanan natin pagpapunta na tayo doon. Actually sa first timer na papunta dito ay medyo nakakalito nga din talaga yung daan kasi nga yung Love Lake ay medyo liblib talaga siya na lugar. Parang nandun siya sa pinakadulo. Medyo nahirapan nga kaming hanapin yung Love Lake na yan at umikot-ikot nga rin pala kami dito. At naisipan na nga rin pala namin na dito na nga lang kami sa Flamingo Lake kasi nga sobrang nagagandahan rin talaga kami dito. Ikaso nga lang walang CR dito sa Flamingo Lake kaya hindi siya advisable para sa amin kasi nga may mga kasama kaming bata. At para din sa amin, medyo mahirapan din kami pag walang CR. At kami naman ay expected na rin talaga namin to na kasi ang mga campsite talaga dito sa UAE ay ganito talaga siya, medyo may kalayuan at medyo liblib na lugar at walang masyadong tao talaga. Tapos dadaan pa tayo niyan sa mga gubat-gubat, disyerto, lubak-lubak yung daan. Ganun yung mga daanan niya actually. Pang-apat na beses na nga rin pala namin tong camping na to. Yung unang campsite na pinuntahan namin kung saan kami nag-camping ay Al Qudra Lake. Maganda din doon, tapos yung pangalawa naming pinuntahan ay Al Watba Lake, dito na yun sa Abu Dhabi. Dalawang beses na kasi kaming nag-camping doon sa Al Watba Lake, kaya parang ito na yung pinaka-pang-apat na beses namin dito sa Love Lake. Kaya kung first timer talaga kayong camper, dapat medyo agahan na rin talaga nyo yung travel para hindi kayo mahirapan at mabilis nyo mahanap yung pupuntahan natin. At the same time, mas mainam na rin talagang maaga para makita rin natin yung mga view. Sobrang ganda talaga, dapat hindi natin sayangin yung pagkakataon na nandito tayo. Makita natin lahat yung mga nature, lalo na tayo mga nature lover dyan. At alam nyo ba kapag na-experience nyo na rin talaga tong camping na to is parang hahanap-hanapin nyo na rin talaga kasi nga kakaiba din yung experience kapag nandito kayo. At syempre kung magkakamping man tayo, wag na natin kakalimutan yung tent. Yan yung pinakamahalaga kasi nga diyan tayo matutulog. Tapos, wag din natin kalimutan dalhin yung unan, yung kumot, at syempre lalo na yung ilaw. Yan talagang pinaka-importante, kailangan natin ng ilaw. So, yun na nga, dumating na nga rin pala kami dito. At ito nga rin pala yung kinagandahan dito is may CR. Ito kasi talaga yung unang hinahanap namin kapag magka-camping kami, yung CR talaga. O diba, ito yung kinagandahan kapag maaga tayong umaalis, makakarating din tayo ng maaga at maaabutan pa natin yung araw. At para naman ma-enjoy din talaga natin yung view dito, sobrang ganda dito, promise. Ito yung mga advantage kapag maaga tayo nakakarating dito. Una, hindi tayo mahihirapan sa pag-travel. Mahanap natin agad yung location. Pangalawa, kapag pagdating natin dito is makikita natin yung mga view. Pangatlo, kailangan din talaga natin makahanap ng magandang pwesto. Lalo na yung pwesto na malapit sa CR. Kasi nga pag mga ganito is masyadong maraming tao at nag-aagawan kung saan talaga yung may magandang pepwestuhan. Kaya buti na lang, wala pang masyadong tao nung time na to dahil nga maaga
maaga kami, kaya medyo maganda yung napwestuhan namin dito, malapit lang sa CR. At wag nga din pala natin kalimutan magdala ng kahoy para pang bonfire kung gusto niyo naman mag chika-chika minutes sa gabi, 'di ba? Yun yung time na parang bonding moment with friends. Yun yung pinaka the best na part ng camping is yung nag-bonfire na tayo. Tapos kwentuhan. Kasi nga alam nyo ba, nakaka-relax din talaga yung ganito. Kaya minsan dapat, lalo na tayo nandito sa abroad, dapat talaga lumalabas din tayo para kakaiba naman, 'di ba? Hindi lang tayo lagi nandun sa bahay. Maganda rin yung ganito, nagiging iba din yung isip natin, nare-relax din talaga tayo lahat. Tapos kung may mga kaibigan tayo, parang maganda na rin siya for bonding moment. Tapos sabay-sabay kayong nag-iihaw, iniihaw niyo yung pork, yung hotdog, yung corn, 'di ba? Parang ang sarap lang sa pakiramdam kapag ganun. Tapos naririnig natin yung huni ng ibon, may mga pusa sa paligid. Iba din, kakaiba yung experience. Lalo na tayo mga nandito sa abroad kasi nga busy tayo sa trabaho. Maganda din talaga siya for relaxation, lalo na kung may mga anak tayo, maganda talaga na ma-experience din ito ng mga anak natin. Kasi nga, pag nandito tayo parang nasa Pilipinas lang din talaga tayo. Makakapaglaro talaga sila ng maayos kasi nga buhangin, tapos may mga puno, walang sasakyan. Kumbaga parang fresh na hangin, mga ganon. Ito talaga yung kinagandahan dito sa UAE is may mga ganito talaga silang ino-offer para sa mga naninirahan dito. Wala nga din palang mga entrance fee yung mga campsite nila dito. Libre lang po talaga to. Tapos for safety naman, okay din dito. Safe din talaga siya dahil nga may 24 hours na guard na nagbabantay sa mga campers. Kaya nung nandito kami, wala talaga siyang masyadong maingay kasi nga sinisita kapag masyado ng maingay. Bawal kasi. Ang isa nga rin palang kinagandahan dito sa Love Lake is meron nga rin pala ditong bilihan, may tindahan dito sa labas. Kasi nga usually yung mga pinupuntahan naming campsite is wala talaga siyang bilihan. Pero ito dito, may bilihan siya. At pwede rin silang mag-deliver dito sa loob mismo. At habang naghahanap nga kami ng mapipwestuhan namin, ito nga pala yung napili ng asawa ko, dito nga daw kami magtayo ng tent. Ikaso nga sabi ko sa kanya hindi siya flat, yun yung problema. Kasi nga pag matulog tayo, parang nakaumbok. At parang ayaw na nga din niyang lumipat kami, pero sabi ko sa kanya lumipat ulit tayo ng pwesto na mas maganda yung flat talaga yung buhangin para kapag natulog tayo, hindi tayo mahirapan at medyo malapit sa CR na din. At eto na nga, lumipat na nga kami banda dito. Malapit nga pala to dito sa may CR, pinaka-entrance to kapag papasok tapos palabas. Kami nga rin pala yung pinakaunang nakarating dito kahit nga galing pa kami Abu Dhabi, medyo malayo pa rin talaga kami kumpara dito sa mga friends namin na taga Sharjah lang. Charot. At eto na nga, naggagabi na nga siya at wala pa nga rin sila. O diba, ang galing. At habang wala pa nga sila dito, ayan, sinumulan na nga namin magpabaga ng uling para nga mag-ihaw-ihaw na kami. At medyo gutom na nga rin pala kami dito. Eto nga rin pala yung dinala naming pagkain, hotdog, tapos minarinate na pork. Ito yung naka-assign sa amin kasi sa amin, kaming magkakaibigan, may mga naka-assign kaming pagkain na dadalhin. Eto, nagbahay-bahayan na kami. Linagay na nga rin pala namin yung tent, tapos linagay na rin namin yung ilaw kasi nga walang ilaw dito sa loob ng campsite. Hindi na nga rin pala siya masyadong malamig nung time na to kasi nga ito na nga rin pala yung patapos na yung winter. Kaya nga sabi ko nga, huling hirit ng camping namin. Siguro makakapag-camping ulit kami by next year na ulit. Pag nagtaglamig na naman. Eto na, sinumulan na nga rin pala namin dito mag-ihaw-ihaw, tapos sinusok-tusok ko nga rin pala muna yung hotdog bago ihawin. At ayan, inihaw ko na nga rin pala yung pork. Pero after nyan, ayan, nasunog siya. Nag-enjoy na nga rin pala yung mga bata dito, kaya ayan, nakikita nyo naman, naglalaro na sila dyan sa buhanginan. Ito yung pinakamaganda kapag nandito tayo, pati yung mga bata, mag-i-enjoy din talaga sila. At finally, after 5 years, dumating na nga rin pala itong mga kaibigan namin. O diba? Galing. At ang sabi nga nila, medyo nahirapan nga daw silang hanapin tong lugar na to kasi nga medyo malayo nga daw talaga, tapos liblib, tapos masyadong madilim daw yung dinaanan nila, walang kailaw-ilaw kasi nga umalis sila ng gabi na. Kaya yan yung sinasabi ko sa inyo, disadvantage talaga kapag gabi na tayo umalis, hindi natin makikita masyado yung madadaanan natin. At pagkatapos na nga rin pala nilang magtayo ng mga tent nila, ito naman sisimulan niya na magluto. Ayan, niluto niya yung sea bream niyang isda, pipiritohin niya daw.
Ayun pala yung sa park pala siya humabol. Pinalagyan namin ng mga plastic yung tent namin. Duyan. Ayan, binalutan namin ng plastic kasi nga mahamog. Binalot na yung tent. No, no! I want to get Aaron. Grabe, bilis ah. Yeah, of course. Ganyan kabilis. Yung galing sa Pilipinas, yung mga pineapple, yung mga saging pati sa Sarap yan pag may butter. May or- margarine, no? Gano'n ng kanana. Yes, oo. Tsaka yung saba. Sa probinsya ko lang yan nakakain. Sabi ko, hala, masarap pala. Saba? Oo, bro. Hindi lang kasi natin ginagawa. Next time, ay wala nang next time. Next Next year. Yung Next yung year may balat pa, ilalagay lang dito sa may kon, dito sa baga na yan. Dapat pala ginawa natin, di pa nila natitikman. Saba bro. Isip ko nga kanina magdala eh. Saba. Wala, Ganyan hindi din ka ba na lagay mo dinala. sa saba? Tapos, basta buhangin din. Dito pa sa taas. Patong mo Ay, dyan sa may sampung ano ko. Basta may buhangin, 10 gabi dyan lang yun. Doon kasi sa Alwato, wala sila masyadong makuha dito. Oh. Naks.